nagsampa na po ng demanda itong si Attorney Mans Romulo laban sa Anti-Money Laundering Council at sa mga miyembro ng Injustice Committee dahil sa pagbubukas ng kanyang mga bank accounts. Nakasaad po sa saligang batas, no? The people shall be inviolable in their persons, places, and papers. Kasama po dyan ang bank accounts. At ang nagpapatupad nitong provision ng ating saligang batas ay dalawang batas. Yung Bank Secrecy Law at saka yung Anti-Money Laundering Law, no? Sangayon po dito sa Bank Secrecy Law, talagang hindi po pwedeng isa publiko at buksan ang mga bank deposits to inquire upon ng walang court order. No? At sabi naman po sa AMLAC, hindi lang ordinary court order ang hinihingi. Kinakailangan galing pa sa Court of Appeals at kinakailangan bago pa man ma-inquire upon o mabuksan o silipin, meron na dapat permiso ng Court of Appeals. Pero linabag po yan dahil nakita nyo naman, no? Dahil daw sa supina ng House of Injustice, talagang binuksan ang bank account ni VP at ng kanyang esposo na si Attorney Mans Romulo. Na sinabi ko na sa mas nauna kong broadcast na illegal, no? Dahil yan po ay hindi magagamit sa kahit anong proceeding, sa kahit anong pamamaraan, no? At yan naman po ay nakasaad sa saligang batas dahil walang court order, hindi magagamit. So malinaw po, ang kanilang intensyon ay siraan lang ng siraan ang ating VP Sara. So ang pinakakalat nila, mantakin nyo si VP Sara meron daw 6.77 billion. Pero yung 6.77 billion pong yan, gaya ng sinabi ni Attorney Glenn Chong, ay 20 years. At hindi lang po yan. Ang addition ng AMLAC, ibang klase, cumulative. So sila, lahat ng transaction, ina-add up lang nila. So wala pong ibig sabihin yung 6.77 billion kasi hindi natin alam talaga kung magkano yung laman ng account. No? Kapag ang House Injustice Committee, dahil nga illegal ang pamamaraan ng kanilang pagkalap ng mga datos galing sa mga bank accounts sa mag-asawang Sara at Mansa Carpio, ay magsabi na merong probable cause for graft and corruption dahil po dito sa mga ebidensyang ito, ay po pwede po talagang questionin yan ng mag-asawa. Po pwede silang dumulog sa Korte Suprema para magkaroon ng deklarasyon na hindi po pwede magkaroon ng probable cause dahil ang ebidensya na di umano magpapakita ng probable cause ay kinuha labag sa ating mga umiiral na batas. Maski hindi nila ma-impeach si Inday Sara Duterte, ang gusto lang nila mangyari talaga, masiraan si Inday Sara, no? Para sa ganun, pag tumakbo, may pag-asa na di umano, no? Na matalo si Inday Sara, na malabo kasi nga kahit anong putik na ibato nila kay Inday Sara, hindi naman po dumidikit. Alam naman natin na ang Inday Sara ay hindi lang Inday Sara na matapang, na may malasakit, kung hindi Inday Sara na walang dungis ang pagiging pagkatao niya.